Ang lihim at saloobin ni Sagittarius. Tignan at alamin natin ang kwento niya. Hello everyone. Welcome to my channel. It's me, si Kuya, si Brober. This time, mainit-init ang pag-uusapan natin patungkol uli sa isang zodiac sign uli, isang character ng zodiac sign na na miyembro o na natutukoy siya sa isang mythology Greek god na tinatawag at ito'y walang iba kundi si Sagittarius. Ngayon, bago natin simulan, syempre hingi muna tayo ng guide. Basbasan muna natin ang ating Angel's card. Then let's talk about patungkol sa kanya. Patungkol sa kanyang pag-uugali or pagkatao o character. And then sa kanyang patungkol sa pinansyal o negosyo or what, ano yung mga parating sa kanya. And siyempre, wag natin kalimutan yung patungkol sa kanyang buhay pag-ibig o buhay relasyon sa pamilya, sa anak, sa asawa, o patungkol sa pangkalahatan niya kung sino man siya. And this time, bago natin simulan, siyempre, huwag niyong kalimutan, share sa mga bago nating viewer at nakikinig ngayon, press nyo na po yung notification bell, like and subscribe, and para lang sa ganun, updated din po kayo sa mga next video natin. So today's video, as I said, di ba na magka-utal-utal na tayo sa kwentuhan na ito, ma-deliver ko lang sa inyo yung mga nakikita at nasa-sense natin patungkol kay Sagittarius. Enjoy nyo, enjoy watching, at wag po kayong mayang mag-comment. Mas maganda yan at sasagutin po natin yung mga katanungan nyo sa comment section. Bago natin simulan, bigyan natin ng background to sino Sagittarius. Sino si Sagittarius? Okay. Si Sagittarius ay pinanganak ng November 22 hanggang December 21. Sa pagkakataon na ito, ating talakayin kung ano-ano meron kay Sagittarius. As I said, mainit-init ang patungkol kay Sagittarius. Bakit kamo? Kasi ang elements niya po, guys, background lang po, mabilis na background. Ang elements po kasi ni Sagittarius ay apoy. Yan. Ang simbolo naman niya, archer. O yung may hawak na pana, o no, mahilig mamana o tumarget, kumbaga. Then, isa sa mga character niya, as I said kanina, simulan natin din sa kanyang pagkatao, no? Ating pag-usapan muna ang kanyang pagkatao, no? Background lang po sa Sagittarius. Meron siyang pag-uugali, no? Na talagang may pinanggagalingan yung sa loobin niya because isa siya sa mga character o smart character, kumbaga sa sarili niya, very assertive to and compassionate siya. So anyway, tignan natin kung anong meron sa kanya, sa kanyang pag-uugali. Kukuha tayo ng ilang card, pipili tayo dito ng 3 card. Okay. Unang card na lumabas is 6 of Cups. Okay. Meron siyang pag-uugali na compassionate. Okay? Meron siyang pag-uugali na punong-puno ng pag-unawa at pagmamahal. At lalo-lalo pagdating sa nature, yan, character niya po to. Dito sa card na ito, makikita nyo rito 6 cups, no? At siya magbibigay, no, kasiyahan sa ibang tao, sa pamilya niya, or whatever. Yun yung character niya. Yun yung isa sa mga sumisimbolo sa kanya. No? Mapagmahal, mapagkalinga, no? Diyan pumapasok yung kanyang character dito sa card na ito. Then, tignan pa po natin yung iba. Okay, saktong-sakto guys. Okay. Si Cario, ayan, may related siya, no? Related siya dito sa isang card na ito kasi nga, isa siyang character ng half man, half kabayo o half horse na tinatawag kasi nga Sagittarius, no? Kalahating tao, kalahating kabayo. As you can see from this card, may tao, and then dito, simbolo siya ng hayop or character ng isang kabayo or character ng isang hayop. Kumbaga, dito pumapasok yung na decisions making niya. Mapag-isip to,
ng malalim, no? Mapagtiis din to sa kanyang pag-uugali. Then, sa isang card, ang tinatawag dito, Nine of Wands, no? Sa Nine of Wands, ito parang, sige lang, iipunin niya yung mga nadidinig niya, iipunin niya yung mga bagay-bagay na nakukolekta niya na na-experience siya somehow. Lahat yun tumatanim sa kanya at lahat yun ay sumisiksik sa kaisipan niya at puso niya. At then, ano kaya ang decision na mangyayari sa kanya? Ano kaya ang decision na pwede niyang ibato sa taong yun? Yun, doon ka mapapaisip kasi isa pa sa mga character ni Sagittarius yung kapag kimkim or yung kinikimkim niya yung sama ng loob niya, there are times tinatago niya, ayaw niyang i-reveal somehow. Isa sa mga talent niya yun na pero very outspoken to pag nagalit. Okay? Wala siyang preno pag talagang napuno siya, no? Parang apoy. Talagang nagliliyab to, no? Iyan ang isa sa mga character ng kanyang pagkatao. Kung titignan pa natin to na mas malalim, mahihiwagaan po kayo sa isang taong ito. Dahil silipin uli natin yung patungkol naman sa kanyang buhay kaperahan, no? Buhay sa negosyo, kung paano siya humawak, kung paano niya ano yung pamamaraan niya. Tignan natin. As you see, lumalabas pa rin sa character niya ang isang kabayo, isang tao, na pinag-combine ng character niya. And as you can see, pulang-pula yung kabayo, kagaya ng apoy. And then may hawak siyang baston. And at the same time, isa siyang kabalyero or isang, alam mo yung parang kawal na lumalaban, no? Ng patas kung tutuusin. So pagdating sa negosyo, talagang very wise siya. Swerte siya sa negosyo, swerte siya kung tutuusin. Alam niya yung pamamaraan. Pag ipinasok niya, gumawa siya sa isang simpleng pagnenegosyo, let's say, kung ano-ano yung mga pwede niyang i-alok o i-share sa ibang tao na part ng kanyang negosyo, talaga may swerte siya dun eh. May swerte siya sa negosyo, sa paghawak ng pera kung tutuusin. Kasi nga, isa sa mga karakter niya, talagang alam niya kung paano niya hawakan yung pamamaraan na yun. Alam niya kung paano siya nagsimula at paano niya tatapusin ang isang bagay. Pinag-iisipan niya, no? Yun ang karakter niya eh. Kahit sa pagdating sa negosyo, pagdating sa pera. And tignan mo, guys, okay, from this side, sa 10 of Pentacles na ito, maraming pera, maraming bumabalot, umiikot, no? Marami siyang naranasan in the past life na marami rin nasayang sa kanya na pagkakataon somehow, or yung pera ay talagang there are times na nawaldas, no? Pero hindi siya yung may gawa eh. Ibang tao. Okay, ibang tao yung gumawa ng ganong bagay sa kanya. Okay, Sagittarius. Hindi siya yung tipong magsisimula ng ganong pagwawaldas or what. Pero ang character kasi or classification niya, even dito sa card, nakabaliktad niya eh, no? May ibang tao, no? So prone ka rin sa ma-scam ka or what. But the things is, ang good things dito, talagang bago mangyari, talagang mahihirapan sila. Maaaring makaisa ka sa panloloko, pero hindi ka makakapangalawa o pangatlong panloloko sa kanya. Kumaga, tumatatak ka. Yung mga pagkakamali mo, kahit pagdating sa pera or what, tumatatak ka kung ano yung nagawa mo sa kanya. And that's the good thing sa isang character niya. Then, dito pa sa isang card, bubuksan natin. Yan, si Justice. Yan, nakabaliktad siya, no? Dito, at the end of the day, laging meron tong meron siyang character na hahanapan kanya ng kasagutan sa lahat ng ginawa mong pagkakamali somehow. At yun yung bagay niya na bilang isang Sagittarius o Centurion na tinatawag o Centurion, isang kawal na palaban kung tutuusin. Kaya niya magkimkim, kaya niya magtimpi, kumbaga,
Kaya niyang itago kung ano yung sakit na nararamdaman niya. Pero pag ito sumabog, patungkol man to sa pera o negosyo or what, talagang lalabas at makakadinig ka ng salita dito sa taong ito. At lagi kanyang hahanapan ng kumbaga kasagutan, ng justice, no? Doon siya sa katotohanan kadalasan. Kung anong katotohanan. Okay. This time, let's talk about buhay pamilya, buhay pag-ibig, pagdating sa pagiging magulang, pagiging anak, o pagiging asawa. Let's talk about this one. Para kay Sagittarius. Ano meron sa kanya? Okay. Bubuksan po ulit natin yung ilang card. No? Kuha tayo yung 3. Sa 3 card na ito, i-reveal niya kung ano pang meron kay Sagittarius. Tignan natin. Wait. Ace of Pentacles. Okay. Ace of Pentacles. Dito sa card na ito, nakabaliktad din no? Kung pag-uusapan ang buhay, pamilya, or what, ready siyang ibigay kung anong meron sa kanya. Kung ganyan po titignan natin, isang karakter na mapagbigay, no? This time nakabaliktad yung card is something like letting go something o giving something sa mga mahal niya sa buhay, at kaya niyang tiisin na kahit siya wala nang matira, maibigay niya lang sa mga taong mahal niya o sa mga anak niya, gagawin niya yung pagtitiis na yun. Dahil alam niya sa sarili niya na kung gaano niya kamahal yung mga taong nasa paligid. And there are times kung pag-uusapan sa isang partnership o buhay mag-asawa, kahit na minsan nakakagawa na ng kalokohan ang isang kapartner niya, at kahit alam niya na to, no? O kahit sa kapatid o sa ibang tao o what, makagawa sa kanya ng pagkakamali, at the end of the day, nandun pa rin siya sa position na kaya ko to, malalagpasan ko to, titiisin ko to. Pero, wag ka. Dahil ipamumukha niya rin sa'yo at the same time kung ano yung ginawa mong pagkakamali sa kanya. And that's the character ng isang puso ng Sagittarius. Isang palaban, isang matapang, isang tunay na tao na marunong magsalita ng disposition niya. Then sa next card, si Rey de Copas, yan, Kings of Cups. As I said, dito sa buhay pag-ibig niya, mayroong isang particular na tao, talaga as I said, na ang laki ng contribution ng pain na nararanasan niya sa buhay niya. Malaki yung contribution niya, yung taong ito, itong isang partner niya, let's say partner niya to, asawa niya, or kaibigan niya, o kapatid niya, o anak niya, na may mga certain points na lahat naman tayo hindi tayo perfecto at nagkakamali at nagkakasala. At alam niyo yung puntong yun. Kaya nga kahanga-hanga ang pag-uugali at laman ng puso ng isang Sagittarius. Kasi tunay at wagas at mapagpatawad. Kasi dahoda kung ano may nadidinig niya sa ibang tao, basta't alam niya at kaya niyang gawin na magpatawad at magpapatawad siya. Tatanggapin niya to ng buong buo. Dahil lagi niya kinukonsider, kung may pamilya to, mas gusto ko buo ang aking pamilya. Mas gusto ko na sama-sama hanggat maaari. Hindi niya pinakikinggan ang opinion ng ibang tao kung tutuusin. Mas pinakikinggan niya yung kanyang sarili. At the same time, isa ring karakter niya yung pagkakaroon ng yung malakas na instinct o yung kutob na tinatawag. Pag to kinutuban sa certain things o sa isang sitwasyon, mas malakas ang katotohanan. Mas malakas na ang laki ng posibilidad na mangyari. Kasi kung titignan ko rin siya sa spiritually, meron siyang gift of spiritual gift. Kung nakakaramdam, karamihan sa Sagittarius, I could say na open ang mundo ng spiritual sa kanila. No? Minsan pa nga ang dating parang ang tingin na sila may something sa kanilang pag-iisip na mali.
Pero kung titignan mo siya at ikaw ay isang gifted, mauunawaan mo na nagsasabi sila ng totoo sa kanilang mga nararamdaman sa mga nakikita nila sa paligid nila pagdating sa spiritual. Let's go back sa usaping pamilya at anak o no, kay Sagittarius. Ano pa meron kay Sagittarius? Okay. Dito, nakabaligtad na naman siya, no? Kung titignan ko tong card na ito, it's something like someone who passed away. Kung tutuusin na hinahatid sa kabilang buhay yung taong mahalaga sa kanya. Okay? At sinisecured naman nito ng card na ito na kahit nandun sa kabilang buhay yung taong mahal niya, o kung ikaw mismo yung nawalan ng isang pamilya or miyembro ng pamilya o ng isang taong minamahal mo, dito pumapasok yung hindi niya kayang kalimutan yung taong yun kahit sa kabilang buhay. Dahil yung pagmamahal na yun, hanggang sa kabilang buhay may koneksyon. Hindi nawawala. At kadalasan, na-experience ng Sagittarius yung tinatawag ng pagdalaw sa panaginip ng mga taong mahal niya sa buhay. Na nandun niya sa kabilang buhay, kumbaga, bumibisita sa kanya yung mga kaluluwa. Dinadaan siya sa panaginip. Kasi nga, ang karakter ng Sagittarius, isa sa Greek mythology, isa siya sa mga bida, o something like, kilala siya sa mythology, sa Greek book of mythology. Isa siyang kilala, no? So, nandun siya sa fantasy world, kumbaga. At yung character na yun, malaking contribution yun bilang sa isang tao, bilang ipinanganak na Sagittarius. Tandaan mo, ang Sagittarius, may hawak na sibat, o yung pana, no? Alam niya kung sino yung tatargetin niya at the same time, at sigurado to. Kapag talagang focus na pag ginawa niya talaga. Yun ang karakter niya. Kung pag-uusapan tungkol sa kanyang pag-uugali o sa buhay na may pamilya o buhay na may asawa o anak, mahalaga sa kanya yung freedom to think and to feel the freedom at the same time in his own way, in his own code na tinatawag. Nandito yung nino-nurture niya kung ano yung meron sa kanya. Pinahalagahan niya yung value ng mga taong nasa paligid niya. At lalong-lalo na, minsan, ito lang yung disadvantage kay Sagittarius. Ang negative force kay Sagittarius malakas din. Hindi lahat ay positive, kumbaga. Even though lamang ang positivity, meron siya, minsan nalalaglag siya in the way of nagiging impulsive siya sa nararamdaman niya. Kasi nga background niya, fire, apoy. No? Pag nag-init, apoy talaga, sisiklabang ka niya. At palaban to, kasi nga kawal, tagapagproteksyon. And at the same time, ang isa sa mga nakita ko pa, na isa sa negativity kay Sagittarius, kadalasan na expose siya saan? Verbally abuse. Minsan, umaabot pa yan sa physical abuse. No? Kasi nga matiisin siya. Kapag kim-kim, no? Kumaga, kaya niya ikim-kim yung lahat ng sakripisyo niya alang-alang sa mahal niya sa buhay. Nagkakaroon siya ng tinatawag na yung sakit na nararamdaman niya gawa ng ibang tao. Yun ang disadvantage. Doon ako na medyo nalulungkot. Doon ako nakakaramdam ng kalungkutan sa part niya. Matatag siya kung sa matatag. Sa dami ng pinagdaanan mong pangit na sitwasyon, na pangit na kwento ng buhay, kahanga-hanga ka, Sagittarius. Kasi nananatili ka nakatayo, lumalaban ng parehas, at patuloy ka nagmamahal sa mga taong nasa paligid mo. Doon ako humanga kay Sagittarius. Kahit itong taon na ito, 2024 na ito, maraming kwento sa card na to, sa reading na ito, na ina-advise sa iyo, no? Na ikakagaan ng buhay mo kung tutuusin. Kung masusunod mo lamang ang paglaban at talunin yung mga pagsubok sa buhay mo, haangat ka, aasenso ka, kasi swerte ka nga sa negosyo, sa pera, sa paghawak. Ang nagiging disadvantage niya nito yung pag-i-impulsive mo lang. Kaya
I advise sa'yo, huwag kang pabigla-bigla sa decisions na ginagawa mo sa buhay mo. And huwag kang pabibigla-bigla at the same time, huwag kang magdidesisyon pag galit ka. Okay? Kasi dito pa lang sa 5 of Swords, may espada, palaban na kagad. Kaya lang yung espada at the same time, marami ka rin pwedeng mararanasan na paglalaban, no? Mga obstacle mo, dapat yan malagpasan mo. Kasi ang ganda ng naghihintay sa yung blessing kung tutuusin. Let's see kung ano pa pwedeng sabihin sa iyo ng universe. Titignan ko ang mensahe sa iyo ng isang universe. Anong meron sa iyo? Tignan natin. Ano pa yung sinasabi ng universe sa iyo? Patay. Okay. Ayan. Ito magandang sinasabi ngayon. No? Isa sa dapat mo daw gawin ngayong taon na ito. Love yourself. Love yourself more by saying no to things that feel draining and burdening for you. Kumbaga sinasabi niya, mahalin mo yung sarili mo at matuto ka to say no. No? Sa mga bagay na nagpapabigat sa iyo o nakaka-drain sa iyo somehow. Yung mga nagpapasakit ng iyong kalooban. No? And sinasabi niya, saying no when you want to say no instead of saying yes to please other people is a real act of self-love kung tutusin. Napakaganda po na sinasabi ng universe sa iyo. Matuto ka rin ngayong taon na ito na humindi sa mga bagay na nagpapabigat sa'yo at nagpapahirap sa buhay mo. And this time, parang ikaw naman. Kasi ganito yan eh. Isip ka ng isip patungkol sa ibang tao, patungkol sa concern mo, no? Dahil nga mapagmahal ka, maawain ka, mapagbigay ka, yun ang karakter mo. Lagi mo silang kinakamusta. But the things, ito yung nakakalungkot eh. Meron ba nangamusta sa'yo sa nararamdaman mo? Meron ba nagtanong sa'yo kung okay ka lang ba? Kung nasa maayos ka lang ba? This time, di ba, ang nakakalungkot, parang na-expose ka sa tinatawag na neglect o napapabaliwala ka kung ano yung naibibigay mo sa mga taong nasa paligid. Kaibigan mo man to, kapatid mo man to, asawa mo man to, o sa mga partnership mo. This time, sinasabi ng universe sa'yo na try to say no and love yourself. Dahil dito ka mag-i-improve. Dito ka makikitaan ng mas magagandang bagay. Okay, isa pa po. Kuha pa tayo ng isa. Ano pa yung ina-advise sa'yo in 2024? Tayo ng isa. Ina-advise din sa'yo ngayong 2024. Itong patungkol dito. Kung if you're feeling stuck in any area of your life, whether it is in a relationship, a job, or just a situation, ask yourself, what is stopping me from leaving? Yes, leaving is scary, but sometimes it is the right step to take. Be brave. We are the right beside you. May sinasabi sa'yo na ang universe, huwag kang matakot na harapin yung sitwasyon mo at tanungin mo yung sarili. Ito yung sinasabi ko kanina eh. Tinanong mo na ba yung sarili mo kung may nangamusta sa'yo? Kung okay ka lang ba? Kasi isa sa mga takot mo yung kakayanin ko ba? Yung sitwasyon na hindi maganda kung nag-iisa ka. Pero ako overall, alam kong kaya mo eh. Overall na malalagpasan mo eh. At the same time, sinasabi ng itaas, yung mga taong wala na sa piling mo na mahal mo, hindi naman sila nawala eh. Nandyan sila para sa'yo. And today's video na ito, iiwanan ko po kayo ng positibong reading ang mga Sagittarius na huwag niyong isipin sa buhay niyo kahit kailan na nag-iisa kayo. Dahil ang Diyos, lagi nandyan. Lagi nakaagapay. At the same time, yung mga mahal nyo sa buhay, i-connectan nyo sa sarili nyo, sa buhay ninyo. Pagsindi kayo ng kandila, magdasal kayo,
mag-wish kayo at dumalangin kayo, kumapit kayo sa taas. Ipanalangin niyo yung mahal niyo sa buhay, no? Na ang pag-alala sa kanila ay parte na ng buhay ninyo. At yun ay hindi mawawala. Ang mga taong lumipas na rin sa mundong ito, tandaan niyo lagi niyong iisipin kung talagang mahal niyo sila. Lagi yan nasa isipan niyo at sa puso niyo. And today's video, I just want to say, keep your faith high, believe in yourself, be brave, laban lang sa buhay, at huwag panghinaan ng kalooban dahil never kang nag-iisa sa buhay mo ngayon. Ito muli si Brober, and tinatapos ko tong reading na ito kay Sagittarius ng isang mapagpalang araw. God bless everyone, and I love you all. Thank you for watching po.